Paano daw hindi malugi sa farming? Ito yung madalas na tanong, lalo na yung mga nagpaplano pa lang na mag-umpisa. Ito yung 5 paraan na ginawa ko bago at noong ako'y nag-umpisa. Una, inaral ko munang maigi bago kami nag-umpisa. Karamihan yata sa nagsishare ng kanilang kaalaman o nagbablog tungkol sa farming ay pinanood ko na. 2, inumpisan muna namin sa kaya ng budget. Habang nag-umpisa ay huwag muna mangutang ng puhunan. At huwag din mag-antay ng malaking puhunan. Dahil pwede naman mag-umpisa sa konti na kaya muna. Dahil yung konti mong umpisa, habang tumatagal ay dumadami yan. Yung panahon na imbis mag-antay ka pa ng malaking puhunan, ay dahan-dahan ang gumagana at lumalago. 3, kung saan madalas ang problema ay tumutok sa paghanap ng solusyon. Ang inaalala ko noon na malaking problema ay yung malaking gastos pagdating sa pagkain ng mga alaga. Kaya ang solusyon namin ginawa ay nagtanim kami ng mais, madre de agua, kangkong, kamote, kasaba, saging at iba pa. Naghalo-halo namin yon sa feeds at darak at pinapakain sa mga inahing baboy. 4, pag marami ka ng learnings, marami ka na natutunan sa iyong pag-aalaga, mas lalo mo nang palaguin at damihan na sila. Ang tuluyan mo na rin maging source of income mo na rin talaga. Dito naman yung pang-5 na po pwede natin gawin. Gawa lang ng gawa, hanap ka din ng ibang pwede pagkakitaan habang nag-aalaga. Pwede ka rin mag-sideline gamit ang iyong skills o talento. At pwede mo rin isabay sa iyong pag-aalaga yung pagbablog. At kung maganda naman ang pagka-develop na ng farm mo, ay pwede mo rin planuhin bilang farm school o tourist area na. Yun naman yung pinaka next level na. At ang pinakahigit sa lahat sa ating pag-uumpisa, pray natin sa taas yung ating mga ginagawa. Sapagkat higit sa lahat, tayo ay gawa lamang ng gawa at sa bunga, si Lord na ang bahala. Minsan man ay hindi natin nakukuha yung kita, pero yung experience at learnings naman ay higit pa din yun sa kita. Sapagkat yung karanasan at kalaman ay habang buhay nating dala na siya magagamit natin lalo sa ating pagpapalago. Magandang araw po, yung mga big natin, oh. Diyan, oh, ang cute na mga big natin, oh. Ganda ng katawan, oh. Bilog na. Ayan, oh. Mga naka-pre-range lamang tong big natin. Tapos yung inahin lang yung mga nakatali. Yan, yung mga inahing baboy natin nandyan. So, nag-aantay na yun. Malalakas kumain na itong mga big natin. Kaya ang bilis bumilog, oh. Oh, ang galing ng mga big. Yan. Tapos doon sa loob naman, yung mga kambing natin, may kambing din tayo dyan. Andun sa loob na part. So, pasyal ko muna kayo dito. Kumustahin natin, update tayo dito sa alaga natin. Oh, yung mga big natin, oh. Sumusunod na, lumalapit na sa tao. Hello? Hello? Oh, hello? Hello? Oh. Relixi, oh. Oh, oh. Ang ganda ng katawan, oh. Malalaki, oh. Oh, galing. Ilang. Ayan, oh. Susundan ako dyan. Hello? Oh, ayan, oh. Hello. Oh, Lebe. Sidik. Oh, oh. Nanghihingi na ng pagkain. Eh, maya-maya, papakainin na rito sila. Nagre-ready na ng pagkain nila. Mixi, oh. Cute, oh, oh. Tatakbuhan, oh. Ganda ng katawan ng mga biik natin. Ang lalakas na rin kasi kumain. Sa loob naman, oh, nandiyan yung mga kambing. Dito, may mga kambing tayo. Dahan-dahan na rin dumadami itong mga kambing natin. Kasi marami dito mga inahin. May mga anak lang sila dyan, mga lalaki. Pero yan yung mga ina-out namin, yung mga anak nila lalaki. No, kasi meron tayong nilagay na pang barako din dyan na medyo hybrid na. Ayan. So dun sa unahan, ayan yung mga baboy natin. May mga baboy din tayo din nakatali, mga inahing baboy. Ayan. So yan yung mga paraan natin na pag-alaga ng baboy dito. Dito sa unahan meron din tayo. Ayan, oh, malalaki. Malalaking baboy. So yung mga biik na malikot, oh. Ayan. So sa unahan naman, meron din tayo mga pabo. Yung mga pabo natin manok, andito naman, kumakain na. Puntahan natin, pakita ko sa inyo itong setup namin dito. So ito kasi niyugan, sa ilalim damuhan. So pinaglalagyan natin ng mga alagang hayop to, mga baka, kalabaw, kambing, para may kumain din ng mga damo. No, pero may mga damo rin na hindi nila kinakain. Dito tayo sa pahay na manok. Daming aratiles dito. Ayan, mga aratiles yan. Yung mga bunga niyan, pag nangalaglag, kinakain din ng manok. Minsan may dumadayo din mga ibon dito. Nangain ng bunga ng aratiles. Matamis din kasi bunga niyan. Minsan naman, inuunahan sila ng mga bata. Pupunta dito mga bata kumakain ng aratiles. Ayan mga bunga, oo. Ganda, oh. Mga parang berries. Masarap din yan, matamis yan, oh. Hinog na aratiles. Minsan pinupuntahan ito ng mga bata, kinakuha nila. Pero yung mga nangalaglag, kinakain din ng mga manok at pabo. So dito naman yung ating mga, yan, iilan sa mga manok at pabo natin nandito. Makain ng palay.
Gansa, nandyan. Tapos doon sa unahan, ayan o. So, ayan, yung ating mga pabo at manok din. Yan yung mga sisiw dati, ngayon malalaki na. Yan sila. Maliliksi na rin. May inahin din tayo dito na may mga biik. Malalaki din yung mga biik. Oy, hello. Mga pinapakawalang baboy din to. So ngayon nilagay mo na sila dyan. Kaya yan, malupa dyan. Kasi nilagay mo na sila dyan, temporarily sinasanay sila. Pero mamaya papakawalan din yung mga biik niyan. Yan yung ating update dito sa bukid. At muli po, maraming salamat po.